Isang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Kung sa YouTube mo ito pinapanood or sa Facebook. Ako po si Architect Ed. Summer na. At nandito tayo ngayon sa Bahay Hiraya sa Dasol, Pangasinan. Anong magandang pag-usapan kung nandun tayo sa tabing dagat? Nandito tayo sa magandang beach ng Dasol, Pangasinan. Di syempre, sideline tayo ng mga materials. Ano bang mga materials ang bagay sa ganitong klase ng site, no? Tabing dagat. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Maraming nagtatanong sa akin kung ano yung mga magandang materials na gamitin kapag ganito yung site tabing dagat. Di sinamantala ko na nandito tayo ngayon sa Bahay Hiraya sa Dasol, Pangasinan. Ipag-usapan natin ano yung mga pwede mong gamitin. Lalo na syempre kapag tabing dagat medyo resort inspired, o resort yung theme nung bahay mo. So dito may mga pasensya na kayo, baka may marinig kayong mga tunog, no? May mga kino-construct pa rito sa site na to. Pero okay lang, no? Share ko sa inyo ano-ano yung mga materials na ginamit dito na pwede nyo ring gamitin sa mga projects nyo kung ganito yung site nyo. So lahat ng mga deck nila rito, WPC lahat yan. Itong tinutungtong natin, pati yung mga steps ng hagdan, pati yung deck, yan ay WPC. Ito namang pergola nila rito, aluminum na powder coated. Tapos lahat ng mga poste nila, tubo na GI na binuhusan ng concrete. Tapos coated ng makapal na epoxy. So tatagal yan kahit na matindi yung asin, yung matindi yung weather dito sa yung tawag ito, yung harsh, yung elements na hahampas sa kanya. Hindi siya mabubulok, hindi siya masisira basta-basta kasi nga protected siya ng epoxy. Tapos weather resistant na yung WPC na deck. So kung ganyan, hindi ka palit ng palit. Itong material na to, akala mo kahoy, di ba? Pero ito ay hindi kahoy. Ito ay WPC. Ito ay plastic composite. Mukha lang siyang kahoy. Kaya shoot na shoot to sa mga site na kagaya nito, no? Tabing dagat. So hindi siya nabubulok, hindi inaanay. Weatherproof. Weatherproof na siya.
touch roofing na yan. Hindi yan kogon, pero mukhang kogon, di ba? Yung touch roofing na yan ay artificial touch roof. Gawa siya sa PVC na rin. So hindi yan nasusunog, hindi nabubulok, hindi yan kinakapitan ng insekto, hindi kinakain ng insekto. Kaya tatagal siya ng more than 10 years. Di ba? Hindi ka mukha yung mga kogon na maya-maya papalitan mo every year, every 2 years. Lalo na kung nasa tabing dagat. Sisirain ng hangin, sisirain ng asin, ng hangin. Pero ito, hindi. Kaya meron din yan si ProWood. Kagaya yung WPC, meron din si ProWood na makukuha kayo sa kanila na ganyang material. Ito yung touch roof na PVC ang material. Kala mo totoo, no? Pero ayan, ito siya. Yan yung material niya. Plastic. No? Kaya hindi ito nabubulok. Maulanan lang yan, malinis na uli siya. Tapos papatong-patungan mo lang. Hindi nababago yung protection mo. Dahil hindi nga nagtatarnish, hindi nabubulok yung mga mga himay-himay na yan, yung mga layer ng PVC touch roofing, PVC kogon tawagin natin. Tapos madali pa siyang ikabit, ni stapler lang. Hindi ka mukha nung kogon, kailangan makapal yun, tapos may tali. Lahat ng mga framing din ng kanilang mga doors ay aluminum, powder coated na aluminum. Kasi ang aluminum hindi yan nabubulok, hindi kinakalawang. Dahil powder coated siya, matibay siya kahit yung scratch proof na rin siya. Pag sa mga pang flooring, ceramic ka na, ceramic o kaya porcelain. Ito maganda ginamit nila dito ng finish ng wall ng toilet. Ano to yung industriya ginamit nila. Tapos door nung kanilang toilet aluminum na simulated wood finish. Pagka mga ganitong mga tabing dagat, yan ang mga gagamitin mo. Sa mga fixtures, stainless na. Hindi na masyadong problema yung pagka-tarnish, pagkabulok, tsaka yung kalawang.
kahit yung mga furniture dito, ano rin, nakadesign din siya sa ganitong site. Weatherproof siya, no? Yan, kahit may mga mattress yan. At kahit na yung mga frame ng mga furniture na yan, gawa sa aluminum, no? Gawa sa hard plastic, PVC. Kaya kahit na nakahantad siya sa excessive na sunlight, init, no? Yung mga harsh conditions sa labas, hindi siya nagtatarnish, hindi siya nasisira. Actually, pati itong fabric, meron kasing mga fabric ngayon na outdoor, no? Kahit maulanan nito, maarawan, matuyo, mabasa, hindi ito nasisira. Pagkatapos ng ulan, maya maya tuyo na uli siya, pwede mo na siyang gamitin. Pwede mong i-search kung saan ito, no? Itong mga ganitong mga material. Huwag kang natakot gumamit ng bakal. Kahit ito, mga sidings. Yung sidings na ginamit nila sa mga accommodation units nila, bakal yan. Pero coated talaga siya ng epoxy. Ang bakal naman, basta pinturahan mo ng tama, hindi naman yan basta-basta mabubulok dito sa dagat. Ibang-iba talaga yung dating, no? Kapag ka nasa tabing dagat, no? Kaya lang tayo, natatakot tayo mag-construct kapag nandyan. Ito yung site. Pero huwag ka matakot. Kami nga nagko-construct hindi pa tapos. So, may mga paraan at may mga materyales na pwede kang gamitin na makakasurvive at tatagal sa ganitong mga klase ng mga locations. So, paano? Hanggang dyan muna. Relax muna tayo. Hanggang sa susunod, ha? Ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama muli sa akin dito sa episode na ito. From Dasol, Pangasinan, Bahay Hiraya. Ako po si Architect Ed. Bye!